Angos na bumaba ako sa kotse ko nang makarating ako sa shop. Where are they? Agad ay tanong ko kay Jalan na makapasok ako. Nasa opisina niyo po, sagot nito. Tumango lang ako at mabilis na nagtungo sa opisina ko. Napatingin sila sa akin nang bigla kong binuksan ang pinto. Renting nakaupo si Mr. Ignacio sa sofa habang pansin ko nagbabahalang mukha ni Marcelina. Binigyan niya ako ng peking ngiti. I tried to smile back. He's making me stress. Ikaw nang bahala. Bulong pa nito bago tuluyang lumabas ng opisina. I am sorry, I just attended something urgent. Pagpaumanhin ko bago naupo sa tapat ni Mr. Ignacio, he just nodded and looked at me. Medyo kinakapos pa ako ng hininga dahil sa pagmamadali ko kanina, pero nagawa kong humarap ng maayos sa kanya. Hindi ko alam pero wala pa siyang sinasabi ngunit ramdam ko na agad ang paparating na problemang dala niya. May problema po ba? Bigla kayong napadaan? Paninimwala ako kahit na alam ko ng dahilan ng presensya nito. I am here to inform you that I have already sold this building. Panimula nito. Tumangutango lang muna ako habang pinapakinggan ang sasabihin pa niya. Kailangan niyo nang umalis dahil sa pagkakaalam ko, gigibain nila ito para gawing isang malaking mall. Pasensya na talaga pero mas madaling panahon sana mas mabuti. I look at him with disbelief. Ganun lang? Parang ang dali-dali ng gusto niyang mangyari. Hindi madaling maghanap ng bagong paupahan para sa aking butik. Tila bumalik ang frustration na nararamdaman ko kanina nang ipatawag ako dahil napaaway ang kambal. But this is worse. Alam kong kanya ang building na kinatatayuan namin ngayon pero bilang leasee, kailangan bigyan niya kami ng maayos na rason at konsiderasyon. You are asking us to leave immediately? Hindi po ganun kadali ang gusto niyong mangyari. We need at least a month to transfer everything and to find a new commercial space. Hindi naman kami pwedeng lumipat basta-basta na lang. Hindi madaling gusto nitong mangyari, lalo na't bigla na pagbibigay niya ng anunsyo. Mabuti pang bagyo bago dumating may weather forecast. Pero siya daig pang bomba, biglaan talaga. We have a contract list and we still have 2 years of rights to stay here. Hindi niyo kami pwedeng paalisin agad-agad. Paninindigan ko. At kung aalis naman kami, you should at least give us time to prepare and find a new place. Hindi na ako nagtataka kung bakit madaling na-stress sa kanya si Marcelina. Lalo na't maikli ang pasensya nito dahil kahit ako nagsisimula na rin uminit ang ulo ko. But I am trying to act calm. Wala rin namang mangyayari kahit magalit ako. Baka mas lalo lang gumulo ang sitwasyon. Ibabalik ko ang upa niyo sa buwang ito. Ngunit dapat makaalis na kayo bago matapos ang linggong ito. A week? Nagbibiro ba siya? Hindi ko mapigilan tumingin sa kanya. Seryoso ito na tila ba? Napasimple lang ng sinabi. Medyo naiirita akong ngumiti pero agad ko itong kinubli. Kunting-kunti na lang talaga't baka tuluyan na akong pasigaw sa inis. Pwede niyang ibenta ang building kahit anong oras pero hindi niya pwedeng i-demand na umalis kami agad. Siya ang may-ari ng gusaling ito ngunit meron kaming kasunduan. At hindi niya pwedeng basta na lang kami paalisin dito. Dapat sana una pa lang sinabihan na niya kami nang hindi ganitong nangyayari na tila minamadali niya kami ng gusto. Mabuti sana kung napakadali ng gusto niyang mangyari. Kami ang pinapahirapan niya. Dapat at least kausapin niyang bagong may-ari para bigyan kami ng konsiderasyon sa oras para maghanap ng bagong lugar kahit 1 buwan lang. Alam mo, hindi kami makakaalis kagad. Bigyan mo kami ng 1 o 2 buwan. Hindi madaling gusto niyong mangyari. Kailangan pa naming humanap ng bagong commercial space for my boutique. Nagsisimula na akong mairita. Nagbabayad kami ng upa namin sa oras kaya dapat bigyan niya kami ng sapat na oras para makaalis. I understand you, pero siguro dapat ang abogado ng bagong may-ari ang kausapin mo. Wala na akong karapatan pa sa building na ito. Nagtungo lang ako dito para ipaalam sa inyo dahil sigurado ako na anumang oras darating din sila upang sabihin ito sa inyo. Lihim ako napaismid sa sinabi niya. Naiintindihan niya kami pero hindi yun ang nakikita ko. He's just after the money. Pero wala siyang pakialam sa mga leasee niya. Napakawalang kwenta niyang kausap. Pero wala na akong nagawa kung hindi sumang-ayon dito. Hindi na siya ang may-ari kaya kahit anong pakiusap ang gawin ko, wala na sa kanyang magagawa. Sasayangin ko lang oras ko sa bagay na wala na rin naman patutunguhan. Ang akin lang, sana dapat sinabihan niya kami ng mas maaga nang hindi kami minamadaling umalis ngayon. Nalulumong napasandal ako sa sofa. O anong nangyari? Humahango sa tanong ni Marcelina nang makaalis na si Mr. Ignacio. Muli itong pumasok sa opisina ko, baka sa mukha nitong pagkabahala. Talaga bang evicted na tayo? Okay lang naman sana kaso masyado akong na-stress sa matandang yun. Gusto madalian? Aba ano akala niya? Madaling makahanap ng bagong lilipatan itong shop? Kanina ko pa siya gustong kalbuhin ng tuluyan para maubos ng buhok niyang panutsa. Nanggigigil na saad nito. Isinandal kong likod ko, nakatingin ito sa akin habang nag-aabang ng sagot ko.
Wala tayong magagawa kung hindi maghanap ng bagong commercial space na ibenta na niyang gusali. Pumunta lang siya dito para bigyan tayo ng prior notice. Wala tayong choice. Kahit makipagtalo pa ako kay Mr. Ignacio kanina, wala namang mangyayari. Hindi na ito may-ari ng building. Sinabi ba niya kung sinong bagong may-ari? Baka naman pwede natin siya pakiusapan. Baka pwede natin ituloy ang rent sa kanila. Malay mo pumayag sila. It is impossible. I-demolish na nilang building. Siguro mas tamang kausapin ng bagong may-ari dahil wala namang silbi si Mr. Ignacio. Kakausapin namin na to continue our rent but to give us time to move out. What? Naku, biglang parang gusto ko talagang manapak ng panot na matanda. Siyang may kasalanan nito eh. Saan naman lang he gave us a signal ahead of time na ibebenta na pala niya itong building at kailangan na nating gumora ng sa gayon hindi tayo magahol sa oras ngayon. Nang gagalaiting saad nito. Manipis na naglalapat ang mga labi nito sa sobrang inis. Kapag nakita ko talagang matandang yun, sasagasaan ko siya kahit wala akong kotse. Naiiling na lang ako sa mga pinagsasabi niya. Alam kong problemado rin siya dahil bigla ang pinapaalis sa amin. Ganyan naman talaga siya kapag frustrated, puro pagbabanta, pero hindi naman talaga niya kayang gawin. It is just her way to release her stress. We better need to find a new place para makalipat na tayo. Saad ko na lamang, it is not easy to move out dahil marami pang dapat ayusin pero wala naman na kaming magagawa. Baka kapag nagpumilit pa kami mas lalo kaming maging mahirapan sa huli. I think kailangan ko na munang kausapin ng bagong may-ari na bigyan kami ng mas mahabang oras. A week is impossible, gaya ng gustong mangyari ni Mr. Ignacio. Sige, magsisearch na kami. Tapos consult na lang kita kung pwede ba or hindi. Anito bago lumabas na opisina. The place we are located right now is easy to locate and very profitable talaga. Magandang lugar na kinatatayuan namin kaya nga kahit medyo may kamahalan ng rental fee ay pumayag na ako tapos ganito mga mangyayari. Wala akong sapat na pera para makapagpatayo ng sarili kong building pero sinisikap kong mag-ipon para sa hinaharap. Hindi ko na kailangan pang umupa. Sana lang talaga makahanap agad kami ng malilipatan para matapos na ito. Napahilot ako sa sentido ko. Tila biglang sumakit ito dahil sa biglang problemang dala ni Mr. Ignacio. Minsan na nga lang itong dumalaw sa building, bad news pang dala. Tony's POV. Hinabol ko ng tingin ng papala yung bulto ni Rosalie. Mukhang nagmamadali talaga ito based sa bilis na mga hakbang nito. Do you like our mom? Seryosong tanong ni Aidan. Dahilan para mapalingon ako sa kanya. Seryosong-seryoso siya habang nakatingin sa akin habang malaki naman ang ngiti ng kakambal nila. They have the same face but they always have a different expression. Isang seryoso at isang makulit. Bumiti ako bago tumango. Yes, we have an offer to you. Saad ni Aidan, he looks like an old man the way he speaks. Hindi nagbabagong ekspresyon ng mukha nito habang si Isa naman ay busy pa rin sa pagkain ng ice cream niya. Hindi ko alam pero kinakabahan ako sa sasabihin niya kahit bata lang naman ang kausap ko ngayon. Lalo na seryosong mukha nito. Tinukod kong dalawang braso ko sa ibabaw ng mesa at nilapit ang mukha ko sa kanila upang tingnan mabuting mga mukha nila. Baka kasi pinaglolo ko lang ako ng mga ito. Yes, do you want to be our dad? Nakangiting tanong ni Acer pero mas malaki ang naging ngiti ko dahil sa tanong niya. Of course, I want. Yun yatang matagal ko ng gusto. Tila nag-awitan ng mga anghel mula sa langit dahil sa tanong niya. Ito na yata pagkakataong matagal ko nang hinihintay. If you want, you can be our dad. Ani ni Aidan. Mabilis naman akong tumango. Sumasabog na agad ang dibdib ko sa tuwa pero hindi ko sa kanila pinapahalata. Ang mga anak na mismo ng babaeng mahalang gusto akong maging ama nila. Sino bang hindi magiging masaya? Pero nawala rin ang ngiti ko dahil sa kasunod na sinabi niya. Temporarily? Biglang nawala ang excitement na nararamdaman ko. Akala ko pa naman gusto na talaga nila ako maging tatay. Pansamantala lang pala. But this is my chance. Gagawin kong lahat hanggang ang pansamantala ay maging habang buhay na. Temporarily? I am willing to be your dad permanently. Kaya ko maging ama nila, gampanan ng tungkulin ng isang ama na hindi nagawa ng tunay nilang ama. You can't! Magagalit si dad kapag bumalik siya kapag nalaman niyang papalitan namin siya. Galit ako sa kanya pero daddy ko pa rin siya, sagot ni Acer. Daddy nila? Tsk. Kung alam lang nila ang totoo, hindi na babalik ang tatay nila dahil hindi naman talaga ito nagtatrabaho abroad, gaya na sinabi ni Rosalie. Their father is unknown. Tanging si Rosalie lang nakakaalam kung sino to. Alam ko yun dahil mula nang pinanganak sila, walang nabanggit si Rosalie tungkol sa tatay na pinagbubuntis niya. Ayoko namang magtanong dahil ayaw kong isipin niyang masyado na akong pakialamero. Paano kung hindi na siya bumalik? Di hahanapin namin siya. Malapit na siyang bumalik. Natitiyak ko.
Because if he does not, his mother will be taken from him. I'm sure hindi niya hayaang mangyari yun, sabi ni Aidan na nakatingin sa akin. Ewan ko pero yung tingin sa akin ni Aidan parang inaakusahan niya ako ng isang bagay. Tama si Aidan, ikaw ang magnanakaw. Gusto mong nakawin ng mami ko. Binigyan din ako ni Acer na nag-aakusang tingin. Pakaramdam ko ginigisa ako ng kambal. Napangisi ako. I am a good thief. Tumabi si Acer sa akin, pinag-cross naman ni Aidan ang mga malilit niyang braso. Kailangan lang namin ng daddy na pwede naming ipakilala sa mga kaklase namin, kaya kailangan namin ng tulong mo, paliwanag ni Aidan. Magpapanggap ka lang na daddy namin, pero hindi ibig sabihin nun na kaya mong kunin ang kanyang lugar. Nalungkot ako sa sinabi niya. Obvious naman na ayaw niya sa akin. Ayaw mo sa akin? Gusto kita, pero ayoko maging daddy kita. Walang makakapalit sa kanya. Suggestion lang to ni Acer para hindi kami mabubuli ng lahat. Nanatiling poker face ni Aidan. Guwapo ka pero wala kang kumpara sa amin. So hindi ka namin pwede maging totoong daddy, sabi ni Acer bago niya dinilaan ang ice cream niya. Hindi ko alam kung maasar o matatawa ako sa kanila. Bata pa sila pero masyado na silang matured para sa edad nila. At kung talagang kailangan nila ng tulong ko, sino ako para tumanggi sa dalawang matalinong batang ito? At ano naman ang mapapala ko kung tutulungan ko kayo? Hamon ko sa kanila. Kahit naman wala akong mapapalay, willing ako maging ama nila. I just want to test them. Our mom, you have more chances to get close to her. You can also steal her if you can, Aidan said. Binigyan din niya ako ng nangahamon tingin. This kid knows how to fight back. Don't give him a false hope, Aidan. Saway dito ni Acer. He can be close to our mom but we already talked that we will not allow him to steal our mom. Natawa ako sa sinabi ni Acer. Mukhang ayaw talaga nila ako maging ama pero gagawin ko lahat para tanggapin nila ako. Lalo na ang kanilang ina. You idiot! That's our secret. You should not said that. Napatakip naman si Acer ng bibig bago tumingin sa kapatid. They are adorable. Pabulong na nagtatalong dalawa habang pinapanood ko. Okay, deal. I will be your dad temporarily. Saad ko. They smiled. Deal! The twins said in unison. Nilad kong kamay ko for handshake. Aidan accepted it but Acer chose to have fist bump. I smiled. This is my chance. Hindi ko na palalampasin pa. Rosalie's POV. Salamat sa pagbantay sa mga anak ko. Nakangiting saad ko kay Tony. It's already 6 in the evening at kadarating lang ng mga ito. Nauna pa ako umuwi kesa sa kanila. May dala-dala na rin laruan si Acer at libro naman si Aidan. Mukhang tinutuo talaga ni Tony ang sinabi nito kanina na dadaan sila ng bookstore. The kids kissed me first before they ran to the living room. Kami lang ni Tony naiwan sa labas. It's my pleasure. Hindi naman sila mahirap bantayan. Sulit nga todong ngiti nito. Hindi ko alam pero tila masaya siya. Dito ka na kumain. I am ready cooking our dinner. Bigla ako natigilan nang maalala kong niluluto ko. Napatakbo ko sa kusina, muntika na umapaw ang sabaw ng sinigang na niluluto ko. Iniwan ko lang kasi ito na makinig ako ng busina na sasakyan ni Tony upang pagbuksan sila. She's perfect, right? Narinig ko may bumulong sa likod ko habang abala ko sa pagluluto ng hapunan namin. Pero ikaw pa rin ang second option ko. Laging nauna si Dad, hindi mo siya matatalo. Lumingon ako sa nagsasalita at nakita ko si Acer at Tony. My child is talking with him seriously. Nakapamewang pa si Acer habang mayabang na nakaharap kay Tony. Napangiti na lang ako. Dustin's POV. Pagkalabas ko ng kotse ko, may humarang na babae sa hadaraanan ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya na mas nagmamakaawa. Hindi man lang ako nagabalang tingnan siya. Nilagpasan ko lang siya pero hinawakan niyang mga kamay ko. Pakiusap. Malapit na siyang umiyak pero wala akong maramdamang awa sa kanya. Naiinis pa nga ako sa kanya sa pagiging pathetic niya. Napamura ko. Let me go. Dustin, I love you. Pagami niya, nag-smirk ako. Hindi niya ako kayang lokohin. Hindi naman ako tanga para mahulog sa mga kalokohan niya. Hindi mo ko minahal. Mahal mo pera ko. Ginisahan ko siya. Tapos na ako sa'yo. Tigilan mo na ako. Tapos iniwan ko siya. Sumisigaw. Akala ko naintindihan niya yung no strings attached relationship. Pero tanga pala siya. She keeps bugging me even after I ended everything. As if I wasn't aware that someone was also banging her behind my back. Garbage. Pagkapasok ko pa lang sa bahay ko, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Corman. Sa litratong pinadala niya, nagsalubong ang mga kilay ko. Denial ko kagad ang number niya. Ano to? Tanong ko na may halong inis. I asked him to give me information but he gave me a picture of her with a guy and the 2 kids. Larawan ng pamilya. Marin kong pinikit ang aking mga mata at pinunasan ng aking mga templo. I'm sorry.
but I don't have time to play about with you. Ano nangyari sa impormasyong hinihiling ko? Gusto ko to ngayon. Umupo ako sa sofa, pagod na ako pero litratong natanggap ko nagbigay ng inis sa akin. Yung tipo kung sino man siya, wala siyang karapatang hawakan ng mga kamay niya. Teka, send ko sa'yo. Binaba niyang tawag at nakatanggap ako ng bagong mensahe. Dahan-dahan ako napangiti habang binabasa ang impormasyon na natanggap ko. Ang impormasyong ito ay sapat na. Kailangan kong gumawa ng hakbang para makuha siya. Akin na siya, dahil asawa ko na siya. Rosalie's POV. Ma'am, hindi mo na kami kailangang ihatid bukas sa school. Si Tito Tony na daw maghahatid at sundo sa amin. Biglang sabi ni Acer habang kumakain kami. Nagtatanong ang mga matang, tumingin ako kay Tony. Pero ngumiti lang naman ito sa akin kaya muli akong bumaling sa kambal. No, busy ang Tito Tony mo. Kaya ako na lang maghahatid sa inyo. Ako namang makakaabala sa kanya ng gusto. Binantayan na nga niya kayo kanina. Tapos ihahatid pa niya bukas. Baka isipin niya abusado na ako. Alam kong mabait siya pero may trabaho siya at alam kong busy rin siya masyado. It's okay, Rosalie. Hindi naman ako masyadong busy bukas. Kaya I volunteer to be their driver for a day. Are you sure? Baka kasi pinipilit o kaya kinukulit lang ito ng kambal. Lalo na si Acer na hindi ka titigilan hanggat hindi nasusunod ang gusto. Yeah, so let me do the honor to send you Prince to their school. Okay, wala naman ako magagawa. Mukhang nag-usap ni sila kanina at nagkasundo kaya hayaan ko na kahit na medyo nahiya ako kay Tony. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa shop. Inasikaso ko muna ang kambal pero hindi ko na sila hinatid dahil si Tony daw ang umanong maghahatid sa kanila. Iniwan ko na lang sila kay Norma. I look around the place. Almost 5 years din kami sa building na ito. I rent this place for my boutique. Noong una malit na parte lang nitong okupado ng shop hanggang sa lumaguna at upahan ka ng buong floor. Kung may sapat na pera siguro ako baka nakapagpatayo na ako ng sarili kong building para sa butik ko pero hindi pa sapat ang halagang naipon ko. Sa panahon ngayon masyado nang mahal ang commercial lot kaya hindi ko talaga kakayanin. Kaya ang in-extend ko pang rental stay namin pero bigla namang binenta ni Mr. Ignacio ang building. Kaya sa gusto namin kailangan na talaga namin umalis. Tinignan ko lahat ng gown. Lahat sila ay aking mga disenyo. Ito ang aking pangarap, ang pangarap ni sinantabi upang maipagmalaki ng aking ama. Good morning! Marcelina greeted. Magandang ngiti nito habang lumalapit sa akin. Good morning too. Ang aga mo yata. Wala bang pasok ang kambal? Nasanay na kasi ito na minsan ay late na ako dahil ngayon nahatid ko pang kambal sa school nila. Meron pero si Tony ang maghahatid sa kanila. Pinagpatuloy ko pag-check sa mga gown. Siya na ba? Ang alin? Nakakunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Binigyan niya ako ng malisyosang ngiti. Ang icing si babo ng cupcake mo. Ang aga-aga nababaliw ka na naman. Hindi kami gaya ng iniisip mo. Hindi ba talaga? Ayaw mo ba talaga sa kanya? Baka siya na talagang future daddy ng mga cute kong inaanak? Mapanukso mga ngiti nito. Sinundot pa nitong tagiliran ko dahilan para bigyan ko siya ng matalim na tingin. Matagal na niya akong tinutokso kay Tony pero alam naman niyang kaibigan lang ang tingin ko doon sa tao. Alam kong higit pa sa kaibigan ng turing sa akin ni Tony pero hindi ko pa talaga kayang suklian ang nararamdaman niya. Hindi, masyado ka malisyoso. Hinatid niya lang ang kambal. Ganun lang yun. Ikaw ang aga-aga iba na agad ang takbo ng utak mo. Sige, kunwari maniniwala ko. Anito't pakindang-kindang na lumayo sa akin. Nagsidatingan na rin ang ibang staff kaya nagtungo na ako sa opisina ko. Abala ako sa pagbabrowse sa internet para maghanap ng bagong paupahan ng butik ko nang biglang pumasok si Marcelina sa opisina ko. May gwapo, hinahanap ka? Kinikilig pa ito habang nakayakap sa pintuan. Wala akong idea kung sinong tinutukoy niya, baka naman si Tony, pero hindi naman ganito ang reaksyon ni Marcelina kapag nakikita si Tony. Parang sinilihan kasi ito ngayon. Sino raw? Attorney Corman de Jesus? I don't know him. Wala akong kilalang Corman de Jesus. Kung sino man to, wala akong idea kung sino siya. Siyang attorney ng bagong may-ari nitong building. Oh, siya pala. Mukhang alam ko ng pakay nito. Paalisin din kami gaya ng ginawa ni Mr. Ignacio kahapon. Let him in. Tumango lang ito at mabilis na nawala. Hindi na ako nagtataka may representative ng bagong may-ari ang magpapakita sa amin. Pero bakit kailangan pang ang attorney ng bagong may-ari ang pumunta rito? Kahapon lang nandito si Mr. Ignacio para paalisin kami at ngayon ay nandito na agad ang attorney. Nagmamadali ba talaga sila mapaalis kami? Hello, Miss Aguas. I am Attorney Corman de Jesus. Nice to meet you. Inabot niyang kamay niya para makipagkamay. Tinanggap ko naman. Tama si Marcelina, ang gwapo niya talaga. Pero hindi ako yung tipo ng babaeng naglalaway sa mga gwapong muka. Nice to meet you to Attorney de Jesus. Please take a seat. We sat on the sofa. Magkaharap kaming dalawa.
I am observing him. Mukha namang mabait ito. Sana lang hindi mali ang hula ko. Pamilyar din ang mukha niya. Hindi ko alam pero pakaramdam ko nakita ko na siya. Hindi ko lang matandaan kung saan o kailan. Pilit kong inaalala pero hindi ko talaga matandaan. I'm sorry for my sudden visit here, but I want to inform you that we will going to demolish this building and you need to move out as soon as possible. Walang pinagkaibang sinabi nila ni Mr. Ignacio. Pareho nila kaming minamadaling umalis. I understand, but can't you give us more time? We just find out about it yesterday and we need to find a new place first before we will move out. Tumango-tango ito, tila naunawa nitong nais ko. Sana naman makinig ito hindi gaya ni Mr. Ignacio na wala nang pakialam sa amin. I understand but we have a deadline too. Hindi naman namin pwedeng i-postpone ng project para lang sa inyo. Kaya binigyan kita ng oras para matapos ang buwan. Mahigit 2 linggo mula ngayon. Hindi ko alam kung makakaya namin ang gusto niya. Can't you give us more time? Hindi talaga namin kakayaning makalipat kagad. Lalo na't wala pa kaming bagong lugar na malilipatan. Okay, I will talk to Mr. Versosa first, then I'll inform you about his decision. But for now, mas maiging humanap na muna kayo agad ng malilipatan upang kung sakaling hindi siya pumayag, makakalipat kayo agad. If you want, I can help you to find a new rental place. Thank you so much, attorney. Don't worry. I'll do my best to find a new place the soonest. You're welcome. I'll go ahead. Tumayo nito para umalis, ngumiti ako sa kanya at inatid siya palabas. Mabuti lang mas madali siyang pakiusapan. Hindi gaya ng dating may-ari. Pinapaalis naman kami pero nakikita ko na intindihan niyang sitwasyon namin. Matapos makaalis ni Atty. De Jesus ay bumalik ako sa paghahanap ng bagong rental space sa internet pero wala akong mahanap. Sinubukan ko pang i-post sa aking social media account na naghahanap ako ng bagong rental space. Sana lang talaga makahanap agad ako ng makalipat na agad kami at hindi na ako mamroblema pa. Ilang kakilala ng tinawagan ko upang kontakin kung sakaling may alam silang pwede kong upahan. Pero kung may alaman sila, malito kaya naman ay hindi magandang pwesto nito. Meron din sobrang taas ng rental fee. Nalulumong napasandal ako sa upuan ko. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung paano kami makakahanap ng bagong lugar na uupahan. Biglang bumukas ang pinto at niluwanon si Marcelina na may dalang tray ng pagkain. Mag-lunch ka na muna. Kumain na muna na magkalaman yung tiyan mo. Alam kong busy ka masyado pero wag magpaka-stress na masyado at wag mo na rin kalimutan kumain sa tamang oras. Baka mamaya magkasakit ka na naman. Inilapag nitong dalang pagkain sa mesa ko. Tumingin ako sa relo ko. Alauna na pala ng hapon. Hindi ko na malayan dahil sobrang abala ko. Tumingin ako sa dala niyang pagkain saka ko palang naramdaman ng gutom. We need to find a new place as soon as possible. Huwag kang mag-alala. Naghahanap na rin ako. Yun bang attorney na pumunta dito kanina? Ano sinabi? Tumingin ako sa kanya. Nag-aabang siya sa magiging sagot ko. Like what Mr. Ignacio said, pareho lang sila na sinabi. Siguro kailangan kong lumabas bukas, maghahanap ako ng commercial space. Bakit kasi biglaan na lahat ng ito? Tayo tuloy nahihirapan. Hindi ko maiwasang maasar. Dapat nagtatrabaho ako ngayon pero abala ako sa kakahanap ng bagong rental space. Sayang, gwapo pa naman yun, pero kabilang na siya sa mga enemy list. Badyos lang din pala ang dala niya. Magsama sila ng landlord nating walang konsiderasyon. Nakasimangot na ito. I look at her and she is at me back. Tapos sabay kaming napabuntong hininga pero wala kaming oras para tumunganga ngayon kaya lumabas din agad siya sa opisina ko at ako naman ay kumain muna bago muling bumalik sa ginagawa ko. Subsob ako sa trabaho nang muling bumukas ang pinto ng opisina ko. Napangiti ako nang makita ko kung sinong dumating. Tila nawala biglang nararamdaman kong pagod. Mami! Acer happily screamed my name as he entered my office. Kasunod niya sina Ida na seryosong mukha at si Tony na todo naman ng ngiti. Tumayo ako para salubungin sila. Baby, I hug and kissed him as well as Idan. They are my treasure, my stress reliever. Nakangiting bumaling ako kay Tony. Thank you, you are always welcome. Hindi ka ba talaga naabala? Alam ko madami kang trabaho tapos ginawa ka lang driver ng 2 yan. Tukoy ko sa kambal na ngayon na nakaupo na sa sofa habang may kinakalikot sa cellphone na hawak ni Idan. I am not really busy. There's a big project pero hindi pa namin nasisimulan. I am also worried about you. Tumingin sa akin na may pag-alala na siyang pinagtaka ko. Ha? Why? I am okay? Okay lang naman talaga ako. Hasa lang paghahanap ng bagong commercial space pero alam ko makakahanap din ako. You are okay. You always ako okay. Nakahanap ka na ba ng malilipatan yung shop? Tuluyan ang kumunatang no ko. Wala naman ako nabanggit sa kanya tungkol sa shop. Hindi pa. Teka, paano mo nalaman? Marcelina told me, and I'm one of the engineers who will build the project. I am sorry kung hindi ko nasabi agad sa'yo. You mean itong malaking project mo na hindi pa nasisimulan? Tumango ito.
Tila nag-aalangan pa ito habang nakatingin sa akin. Sorry, si Dad ang nakipag-negotiate sa proyekto. Huli na nang malaman ko. It's okay, wala kang kasalanan. Wala naman talaga siyang kasalanan kaya hindi niya dapat mag-sorry. Hindi naman siya nagbenta or magde-demolish nitong building. Sa katrabaho niya yun kaya naintindihan ko. Hindi niya na ako dapat alalahanin. Kaya kong solusyonan ang problema ko. If you need my help to find a new place, just tell me. Umiling ako. Ayoko na makabala pa sa kanya ng gusto. Alam kong willing niya akong tulungan palagi, pero ayoko umasa sa kanya. I don't want to take him for granted. Nakakahiya. Salamat pero huwag ka na magabala. Kaya ko na yun. He holds my hand. Naiilang ako sa ginawa niya pero hindi ko magawang bawiin ang kamay ko na hawak niya. Gusto kita kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Tumingin siya sa akin na puno ng damdamin. Inilis kong tingin ko sa kanya bago binawi ang kamay kong hawak niya. Alam ko na yon pero hindi ko pa rin inaasahan tuwing nagtatapat siya sa akin ng nararamdaman niya. Nailang ako. Ngumiti ako ng alanganin. Inalis ko muna ang bara sa lalamunan ko bago nagsalita. Salamat pero alam mo naman na kaibigan lang ang turing mo sa akin. Alam ko Rosalie. Pero hayaan mo lang ako mahalin ka. Tony. May tumakim-tikim kaya napatingin kami sa gawin ng kambal. Masama ang tingin ng kambal kay Tony. Tila ba may nakita mga ito na hindi nila nagustuhan? Nakakurus pa pareho sa mga braso ng mga ito. It's okay, Acer. He was rejected. Ana ni Aidan at muling naupo pero hindi nito inalis ang tingin kay Tony. I told you that you have no chance. Naiiling na saad ni Acer pero hindi rin nawawalang masamang tingin nito kay Tony. But I don't like the way you hold my mommy's hand. You're touching daddy's property. You thief! Acer, saway ko sa anak ko. Medyo nagiging bastos na kasi ito, hindi ko kayang suklian ang nararamdaman ni Tony. Pero ayokong kutsain siya ng mga anak ko. Alam kong bata pang mga anak ko pero dapat matutunan nilang numispeto. Kahit tayo nila kay Tony, ayoko namang magsalita ito ng masama dito. Sumimangot si Acer at nagdadabog na naupo sa kalapit ni Aidan. May binulong dito si Aidan na dahilan para mapalabi ito at inirapan si Tony. Pasensya ka na. It's okay, I understand. They are just protective towards you. Nakangiti pa rin ito. I won't touch her again but remember we have a deal. Baling ito kay Acer. Sinimangutan lang naman siya ng anak ko bago umiwas ng tingin. Anong deal? Secret. Napairap ako sa kanya. Mukhang may sikreto talaga sila na ayaw sabihin sa akin. Kung ano man yon, hindi ko na siya kukulitin na sabihin sa akin. Malalaman ko rin yon. Malakas na bumukas muli ang pinto. Niluwanan si Marcelina na tila hindi mapakali. Rosalie, someone is looking for you. Gwapo ulit. I mean, mas gwapo to. Oh my, umuulan ng gwapo ngayong araw. Tila kinikilig na naman to. Sino naman kaya ang tinutukoy nito ngayon? Sabay kami napatingin sa kanya, pero mas natuon ang atensyon ko sa lalaking nasa likuran niya. Tila biglang tumigil ang ikot ng mundo. Parang gustong tumalo ng puso ko sa bilis ng tibok nito. Hindi ko alam kung tatakbo o magtatago ba ako. Hindi ako makagalaw sa pagkakatayo ko. Tila na pa ako mga paa ko. It's hard not to notice how he walks like a boss. His attractive face is like an eye magnet. Despite his blank expression, he appears to be a god descended from Mount Olympus. A god who is about to conquer my sanity. Napalunok ako na magtama nga mata naming dalawa. Ito ng katapusan ko. Nasa harap ko ng lalaking pinagtataguan ko. Hello, wife. Nakikita kong panganib sa kanyang aura habang siya'y nakangiti. Wait, what? Wife? Napatingin ako sa kanya ng lalaking mga mata. Anong sinasabi niya? Tila nabingi ako sa sinabi niya. Tinuturo ko sarili ko. Excuse me, ako bang tinutukoy mo? I am not your wife. I am glad na hindi ako nauutal nung sinabi ko yun. Ikaw si Rosalie Aguas. Tama? Wala sa sariling tumango ako. Then you are my wife. Ano bang nangyayari? Kailan pa ako naging asawa ni Dustin Ramil Versosa? Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Rosalie at Dustin? Ano ang gagawin ni Rosalie sa sinabi ni Dustin na asawa niya ito? Ano ang gagawin ni Dustin kapag nakita niya ang kambal? Sa pagdating ni Dustin, ito na bang simula ng pagbabago sa buhay ng mag-iina? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.